Cognitive dissonance? Sabi nila, cognitive dissonance is the distressing mental state that people feel when they find themselves doing things that don't fit with what they know or having opinions that do not fit with their opinions they hold. So, ang cognitive dissonance pala ay isang uri ng distressing mental state na kapag ang opinyon ng tao ay hindi nagtutugma sa ibang opinyon or kung alam nila ay hindi rin nagtutugma sa ibang alam ng tao, ay doon tayo naglalabas ng ating dissonance na tinatawag din nating cognitive dissonance. For example na lamang ng isang example ng cognitive dissonance. Alam mo, Divine, kapag tinulungan ka ng kamag-anak mo o ng ibang tao, tanawin mo utang na loob yun sa kanila kapag sila naman ang nangangailangan ng tulong. Dapat mo rin silang tulungan dahil hindi mo yan mababayaran sa kanila. Ha? Utang na loob? Kahit na lagi-lagi nilang sumbating yun sa atin? At paano di mababayaran? Bakit? Buhay ba nila ang tinulong nila sa atin para hindi natin sila mabayaran sa mga tinulong nila para sa atin? Kahit na, tulungan pa rin natin sila sa maabot ng kaya natin o tinulungan rin naman nila tayo sa maabot ng kaya nila kaya hindi natin mababayaran yung mga ganun, di ba? Hindi naman dapat tanawin ng utang na loob ang tulong nila. Dahil kusa nila yon at tinulungan din naman natin sila. Kaya hindi dapat tanawin ng utang na loob yon ang tulong nila para sa atin. Siyempre, meron din tayong mga way para i-reduce ang ating cognitive dissonance. Meron tayong tatlo. Ang una ay selective exposure prevents dissonance and post-decision dissonance creates a need for reassurance. At pangatlo, minimal justification for action induces attitude change. Ayan. So, dadako muna tayo sa isang uri ng pag-reduce ng isang dissonance, ang selective exposure prevents dissonance. Alam mo, di ba, kailangan, kapag tinulungan tayo ng ibang tao, kailangan din natin silang tulungan bilang utang na loob. Kailangan ba talaga natin tumulong sa ibang tao para ipakita ang pagtutulungan natin? Ha? Oo, sa maliit man or malaking tulong ay kailangan natin tumulong para sa ikakaunlad ng ating bansa. Sana naman tayo. Post-decision dissonance creates a need for assurance. Example! Bibili ko ba talaga to? Tablet na Honor Pad X9. Parang sobrang mahal kasi at baka mabilis din masira. At baka mahirap din gamitin. Alam mo, Mi, bilhin mo na yan. Ayan, ang gaganda ng reviews sa online at hindi rin mahirap gamitin tulad ng ibang tablet. Like iPad or Samsung. Ayun kaya ako sa go muna yan. Oo nga, no? Maganda rin yung reviews pero paano pag ako naman gumamit at pangit pala talaga? Hindi yan, ano ka ba? Trust the process. Trust the process lang. At ikaw lang din naman ang gagamit yan kaya nakadepende sa'yo kung sisiraan mo o hindi. At saka, alam ko magiging worth it yan para sa'yo. Tsaka pinaghirapan mo yan kaya go for it na. Hypothesis number 3, the minimal justification for action induces attitude change. Alam mo, ang sarap talaga ng isaw malapit sa atin, no? Anong masarap? Hindi kaya? Tsaka hindi kaya malinis yung lutuan nila? At saka, nung nakita ko kaganina, parang hindi malinis yung pagkakaano nila sa isaw. Kaya for me, hindi siya masarap. Ang sarap kaya, try mo, halika, libre kita. Nang matikman mo ulit yung sarap ng isaw nila doon, sa malapit sa atin. Tara nga, mukha nga masarap. Tsaka, libre naman kasi, kaya halika na.